Isama din po natin sa ating mga panalangin ng mga sumusunod na intensyon. Para po sa pasasalamat ni Christine Cavie, Esther Therese Puerto and family, Jimenez family, Ben and Cher Maglaki and family, Marie and Paterno and family, Kanakan family, Isla family, Salve Pajarillo, Paliangayan family, Nika and Rodel Capanas and family, Piray and Kiambao family, Laura G. Rospado and Between family, Annalyn Sison and family, Danilo Santiago and family, Annalisa Pakis and family, Arlene Mendoza and family, Sarah May Quintos and family, Angelito Colen family, Alexander Nisperos and family, Andrea Quiros and family, Noga and Casas family, Mok family. Para po sa kaarawan ni Amila Ortiz, Esteban Bituin, Desi Joy Rodriguez, and Daisy Lynn Katbagan. Special na panalangin ni Ronwald Hazel and Ron Joseph Peñano, Melvin Queenie and John Paul Viray, John and Hannah Leguia, Mario Carmen Christian Pulida, Virginia and William Ortiz, Adele Alsacavi and family, Annalyn Sison. Healing and recovery of Ellen Almasin. Sa agarang paggaling ni Bernadette Ducanes, Carol Centeno, Andres Mulano Jr., Marley Guevara, Irene Mariano, and Mario Monalo. Para po sa mga kaluluwa ni Cristina Collado, Victorio Collado, Romulo Cailang, Omar Cailang, Eugene Evalrio Jr., Luisa Pedro Roman and Francisca, Rodolfo Magtira, Jeronimo and Flor de Lisa Ibadlir, Siriaco and Celestina Magtira, Felicidad Magtira, Elena and Benedicto Ibadlir, Felicidad Magtira, Aurora Gonzalez, Leia Moranya and Vincent Pimentel, Henry De Sosa, Dionisha P. Wong, Ledeline and Bardon, Marina Gobanco, Lucas Gobanco, Manolo Gobanco, Oliver Gobanco, Vicente Bardon Jr., Vincent Bardon, Josefina Canoy, Proximo Canoy, Fred Maglaki, Philip Canlas, Edwin Paterno, Luisa Isay, Manugkay Rupin, Gloria Cruz, John Rodel Sidron, Elimar Cojamat, Amado and Leonarda Cojamat, Manuel and Luisa Cojamat, Ricardo Agapito, Henrito Bocabal, Felipe Bocabal Sr., Teopila Bocabal, Brigida Cañamo, Margarito Cañamo, Raus Yomol, Kevin Kyle Milanio, Dominador de Lara, Ednalyn de los Reyes, Samuel Palaruan, Lucita So, Felix Padre, Benny Lourdes Federico and Iluminada, Willet Domingo, Alendria Ortiz, Antonio Ortiz Sr., Inocencia Lopez, Eusebio Pulvida, Jose Kiambao Jr., Maria Antonio Bituin, Maria Trixie Veray, Pedro Bituin, Bernardo Ines and Domingo, Ariel Dalia, Arturo and Rita Sison, Rico and Fe Sison, Alexander Nisperos, Gloria Noga, Teodoro Noga, Gil Casas, John Andro Licuan, G. Noga, and Oliver Rio. Ipinagdiriwang natin ngayon ang kapistahan ng banal na mag-anak. Magsitayo pong lahat sa pagsisimula ng ating banal na misa. Ikaw
Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Mga kapatid, ang pagdiriwang natin ng kapistahan ng banal na mag-anak ngayong Kapaskuhan ay nagpapaalala sa atin na isinilang ang tagapagligtas sa isang mag-anak. Nawa ang lahat ng mag-anak sa buong daigdig ay basbasan ng Panginoon na siya rin isinilang sa pamilya ng sangkatauhan. Upang tayo maging marapat na gumanap sa banal na pagdiriwang, amin po natin ang ating managawang pagkakasala. Tayong lahat, inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at pagtubayan tayo tungo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon,
kapangyarihan, pinagkalooban mo kami ng ulirang huwaran angkan na sina Jesus, Maria at Jose, ang mag-anak na banal. Sa pagtulad namin sa kanilang mabuting pagsusunuran, kami naway magkamit na walang maliw na kaligayahan. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo pong lahat. Sa unang bahagi nating pagdiriwang ang pagpapahayag ng salita ng Diyos. Tinuturo ni Sirach na dapat mahalin ng mga magulang ang kanilang mga anak. At ang mga anak naman ay dapat na gumalang at mangalaga sa mga magulang, lalo na sa kanilang katandaan. Pakinggan po natin ang unang pagbasa. Pagbasa mula sa aklat ni Sirach. Ang mga ama ay binigyan ng Panginoon ng kapangyarihan sa mga anak at iniutos niya na sundin ng mga anak ang kanilang ina. Ang gumagalang sa kanyang amay, nagbabayad na sa kanyang kasalanan. At ang nagpaparangal sa kanyang inay, parang nag-iimpok ng kayamanan. Ang gumagalang sa kanyang amay, paliligayahin naman ng kanyang mga anak. At ang panalangin niya ay agad diringgin ng Panginoon. Ang nagpaparangal sa kanyang ama at nagdudulot ng kaaliwan sa kanyang ina ay tumatalima sa Panginoon. Pahabain ng Diyos ang kanyang buhay. Anak, kalingain mo ang iyong ama pag siya'y matanda na, at huwag mo siyang dudulutan ng sama ng loob habang nabubuhay. Pagpaumanhin mo siya kapag nalalabo na ang kanyang isip. Huwag mo siyang lalapastanganin ngayong nasa kasibulan ka na ng iyong lakas. Ang paglinga mo sa iyong ama ay di makakalimutan ng Panginoon. Iyan ay magiging kabayaran sa iyong mga kasalanan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmong tugunan. Mapalad ang sumusunod na taong may takot sa Diyos. Mapalad ang sumusunod na tao may takot sa Diyos. Mapalad ang bawat tao na sa Diyos ay may takot. Ang maalab na adhikay sumunod sa kanyang utos. Hindi siya magkukulang sa anumang kailangan. Ang buhay ay maligaya at uunlad ang kanyang buhay. Mapalad ang sumusunod na taong may takot sa Diyos. Sa tahanan, ang asawa'y parang ubas na mabunga. Bagong tanim na olibo, sa may dulang ang anak niya. Mapalad ang sumusunod na taong may takot sa Diyos. Ang sinuman, kung ang Diyos buong pusong susundin, buhay niya ay uunlad at laging pagpapalain. Mula sa Siyon, pagpapala nawa ng Diyos ay tanggapin at makita habang buhay pag-unlad ng Jerusalem. Mapalad ang sumusunod na taong may takot sa Diyos. Iminumungkahi ni Apostol Pablo na ang tunay na pananampalataya at kabanalang Kristiyano ay nasasalamin sa mabubuting gawain, pagpapakumbaba, pagtitiis at pagmamahalan. Pakinggan po natin ang ikalawang pagbasa. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Kolosas. Mga kapatid, kayo'y hinirang ng Diyos, itinalaga para sa Kanya at minamahal Niya. Kaya't dapat kayong maging mahabagin, maganda ang kalooban, mapagpakumbaba, mabait at matiisin. Magpaumanhinan kayo at magpatawaran kung may hinanakit kayo sa isa't isa. Pinatawad kayo ng Panginoon, kaya't magpatawad din kayo. At higit sa lahat, mag-ibigan kayo pagkat ito ang buklod ng ganap na pagkakaisa. At paghariin ninyo sa inyong puso ang kapayapaang kaloob ni Kristo, sapagkat ito ang dahilan kaya kayo tinawag upang maging bahagi ng isang katawan. Magpasalamat kayong lagi. Ang mga salita ni Kristo ay itanim ninyong mabuti sa inyong isip.
Magpaalalahanan kayo at magturuan ng buong kaalaman. Umawit kayo ng mga salmo, mga imno, at mga awiting espiritual na may pagpapasalamat sa Diyos. At anuman ang gagawin ninyo, maging sa salita o sa gawa, gawin ninyong lahat sa pangalan ng Panginoong Hesus. At sa pamamagitan niya'y magpasalamat kayo sa Diyos Ama. Mga babae, pasakop kayo sa inyong asawa, sapagkat iyan ang kalooban ng Panginoon. Mga lalaki, ibigin ninyo ang inyong asawa at huwag silang pagmamalupitan. Mga anak, sundin ninyong lagi ang inyong mga magulang, sapagkat ikinalulugod iyan ng Panginoon. Mga ama, huwag ninyong kagagalitan ng labis ang inyong mga anak at baka manghina ang kanilang loob. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magsitayo po ang lahat. Sabay-sabay pong lahat, kapayapaan ni Kristo at salita niyang totoo, naway manahan sa inyo. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang pangapahayag ng mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Pagkaalis ng mga pantas, napakita kay Jose sa panaginip ang isang anghel ng Panginoon. Sinabi sa kanya, "Magbangon ka, dalhin mo agad sa Ehipto ang mag-ina, at huwag kayong aalis doon hanggat hindi ko sinasabi sa iyo. Sapagkat hahanapin ni Herodes ang sanggol upang patayin." Kaya dali-daling bumangon si Jose at nang gabing iyo'y dinala sa Ehipto ang mag-ina. Doon sila tumira hanggang sa mamatay si Herodes. Nangyari ito upang matupad ang sinabi ng Panginoon sa pamamagitan ng propeta. "Tinawag ko ang aking anak mula sa Ehipto." Pagkamatay ni Herodes, isang anghel ng Panginoon ang napakita sa panaginip kay Jose sa Ehipto. "Magbangon ka," sabi sa kanya. "Iuwi mo sa Israel ang mag-ina, sapagkat patay na ang nagtangka sa buhay ng bata." Nagbangon siya at inuwi nga sa Israel ang mag-ina. Ngunit nang mabalitaan niyang si Arkelao ang naghahari sa Hudiya, kahalili ng kanyang amang si Herodes, siya ay natakot na pumunta roon. Muli siyang sinabihan sa panaginip. Kaya't nagtungo siya sa Galilea. Sa Nazaret sila nanirahan upang matupad ang sinabi ng mga propeta. Siya ay tatawaging Nazareno. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Kristo. Magsiupo pong lahat. Maligayang kapistahan po sa banal na mag-anak sa ating lahat. Pista natin ngayon. Wala eh. Walang handa. Pero tayong mga Pilipino, pag sinasabing pista sa parokya, ay talagang handaan yan. No? Bunggang-bungga po yan. Pero dito, parang wala lang. No? Pero pistang-pista talaga kasi parokya natin. Ano ba parokya natin? Hindi nyo kilala? Uy, anong bang parokya natin? Ang pangalang parokya natin? Pakilakas. Huwag naman magalit.
Holy Family, banal na mag-anak. Kapistahan natin ngayon. No, hindi lang natin na ganong nararamdaman kasi nga hindi tayo sanay sa ganitong kapistahan kapag sa atin, pistang-pista talaga. Kaya mga kapatid, maligayang kapistahan. Pag-ibati yung katabi, Happy Fiesta. Naghanda ka ba? Sabihin mo. May puto-bumbong pa bang natira? Natagal ang puto-bumbong na yan natapos, no? Simbang gabi pa. Mga kapatid, pag sinasabing pamilya, very sensitive po na usapin po ito. Mayroong malungkot, may masaya, at mayroong katamtaman lang. Mayroong nakangiti, mayroong kibit-balikat, wala lang. No? Parang wala lang. Pero ibinigay sa atin kung ano po ba ang kalagahan ng pamilya na papakinggan po natin sa pagbasa. Lalo sa ikalawang pagbasa na ang mga babae ay pasakop sa lalaki. At ang lalaki is have to provide doon sa pamilya. Pero may mga pamilyang hindi po natutupad po ito. No? Minsan yung lalaki naging pasakop sa babae. Tapos yung babae nag-provide. No? Pero maraming mga kwento ang mga pamilya po natin. At isa na po dito ang kwento na kung saan napapakinggan natin sa Ebanghelyo. Ano po bang ibinibigay sa po sa atin? Ano pong kaalaman ang pwede nating makuha para i-apply natin sa kanya-kanya nating buhay or kanya-kanya nating pamilya. Sa buhay natin habang tayo naglalakbay. Ngayong taon na ito, matatapos na ang Year of Hope. The door in Vatican being closed. No? Sa St. Peter Basilica, sa St. John Lateran, sarado na. Ang ama din po, no? Ay ngayon, sinasaraduhan na. Bukas, magsasarado na. I mean, yung programa within this year, no? Na isasarado na yung Jubilee Door, Door of Hope. Pero, hindi naman ibig sabihin doon na pag sarado na ay hindi na tayo makapasok. Makakapasok pa rin tayo. But on that year na ibinigay sa atin yung grasya, no? Na puno ng grasya. Kahit pa sa likod ng mga kahirapan, may grasya ibinibigay sa atin ng Diyos. But another year na bubuksan ay hindi ibig sabihin sarado na ang pintuan ng pag-asa. May bagong pinto na bubuksan. At yun ang pinto ng bawat buhay natin. Na isa sa buhay natin kung ano ating natutunan sa taon ng pag-asa. Kaya kapag tumutulong po tayo, nagbibigay po tayo ng pag-asa. O see, kapag ang pamilya po ninyo ay bawain, matulungin, nagbubukas ka ng panibagong pinto sa mga taong nangangailangan. O ikaw man ay pinagbubuksan sa mga taong nagbubukas ng kanilang kalooban. Doon po natin makikita, doon po natin maisa sa buhay at ang isa sa buhay kung ano po ang ating natutunan. Mahirap talaga, Father, kapag ganitong mga sitwasyon, pamilya o anumang mga kalagayan po natin. Kapag sinasabi na susundan natin itong kalooban ng Diyos kapag tayo po'y naglalakbay. Huwag po kayong mag-alala dahil ang banal na pamilya ay magbibigay sa atin ng patnubay. Guide. First, God is in control of everything. Kahit gaano man kahirap yung mga pamilya ninyo na nadaraanan nila kung anong maghirap, anong sakit, anong pighati, God is in control. Sa buhay ni Jose, Maria at ni Jesus, kahit si Jose bilang isang pamilya, padre pamilya, naharap niya ang isang panganib ng pamilya. Pagkatapos na kung saan bumisita ang tatlong mago, at 3 magi, sinabihan siya ng anghel, huwag ka nang bumalik. Pumunta ka sa Ehipto. Pumunta ka sa Ehipto at manatili ka doon. Dahil 2 years old below, papatayin ni Herodes ang mga bata. Kaya magkakaroon po tayo ng kapistahan ng Holy Innocents. O ngayon, Holy Innocents ngayon kasi 28. Pero Sunday, lahat papatayin. Manatili ka doon. Nung namatay na si Herodes, hindi na siya bumalik. Kasi nagpapanaginip ang anghel na kung saan di pwede dahil nandun pa sa ang anak. Ibig sabihin mga kapatid, nagsalita ang Diyos. Ginagabayan siya ng Diyos sa pamamagitan ng anghel. Kaya kung mayroon man tayong malupit na
dinaraanan. Kung meron man kayo, manalig kayo. Manalig kayo. Dahil ipinapakita sa Ebanghelyo, noon pa man, na ang Diyos is Emmanuel, laging naglalakbay. Tingnan natin si Jose, Maria, at saka si Jesus. Bakit? You. God is in control. You stands for under His wings. We are under in His wings. In Psalm verse 91, chapter 91, verse 4, sinasabi doon na ang inahing ibon ay pumuprotekta sa kanyang mga sisiw sa pamamagitan ng kanyang pakpak. Ano pong klaseng protekta? Init, sikat ng araw, hangin, ulan. Kaya may kanta sa Aegis na, ito ako, basang-basa sa ulan. Ano bang ibig sabihin doon? Walang masisilungan, walang walang mauutangan. Basang-basa. Pagbasa ka, wala. Para kang lantang gulay. Mga ulan, mga init, mga hangin, problema sa buhay. Pero sinasabi doon, huwag kayong mag-alala. Ang inahing ibon, pinoprotektahan ang sisiw. No? Pinoprotektahan. Ibig sabihin, doon po tayo makahanap ng kanlungan. Doon po tayo makakahanap ng kaligtasan. Dahil nagproprotekta ang Diyos. Pangatlo mga kapatid, ay inner calmness. Yun po ang ating dapat na mararamdaman. Na kung saan, naramdaman mo na nandoon ka sa Diyos, nandiyan ang Diyos, kahit mahirap, you feel that inner calmness. Ano ba ginagawa ng sisiw kapag sumisiksik sa nanay niya? Di ba? Nakita ba kayo ng sisiw? Sumisiksik doon sa ilalim ng nanay niya, na kung saan nandoon yung balahibo kasi mabasa. Pag maulan, mahangin, sumisiksik talaga yan. Siksik yan. Bakit? Naging busy, mapayapa eh. Alam ng sisiw na pinoprotektahan siya ng kanyang ina. Kapag nagkasakit kayo, nung bata pa po kayo, saan kayo sumisiksik? Sa nanay. Saan kayo nakakuha ng init kapag nilalagnat po kayo? Sa Royal True Orange. Magpapakasakit-sakit na may sakit para mabigyan ng Skyflex at saka Royal True Orange. Pero gumaling po tayo, hindi sa Royal True Orange. Kung hindi, dahil binilhan ka ng nanay ng Royal True Orange at Skyflex. Tapos sabi mo, ako lang nakakain ito, ikaw hindi. Doon sa kapatid mo. Nangiinggit ka pa. Bakit? The act of what? Providing. Kung ano po yung hinihingi mo. Uminom ka ng gamot. Oo, nandun yung gamot, nagpapagaling sa'yo. Pero yung nagpapagaan sa'yo, yung pagmamahal, na kung saan hindi ka iniiwanan ng nanay mo, ng tatay mo, kasi mahal na mahal ka. So, inner calmness. If we put that in a spiritual life, mga problema, suliranin natin sa buhay, oo, naramdaman natin ang bigat, parang nilalagnat ka. Pero kapag nasa Diyos ka, papagalingin ka, papagaanin po yan, unti-unti, hanggang sa gumaling ka. Hindi nawawala yung problema, pero pinapakalma ka. At pinapakita sa iyo kung ano po yung solusyon. Kasi si Maria at saka si Jose, habang kalma at tahimik, madali nilang nasundan kung ano ang solusyon sa kanilang problema. Sabi ng anghel, manatili ka, huwag kang bumalik doon. Saka ka na bumalik. Diyan ka lang muna. Safe sila. Inner calmness. Sino nagbibigay sa atin yan? Letter D. Divine babe protects. Si Jesus mismo, si Jose at saka si Maria, nakafocus kay Jesus. Ang kanilang mga mata, ang kanilang sarili, ay doon nakatingin kay Jesus. Hindi tumingala yan si Maria at saka si Jose
Doon sa itaas, kung hindi, kay Jesus. Hindi lang po lang palamuti, mga kapatid. Kung hindi, it defines how a family to be. Hindi po lamang po magpa-picture-picture po tayo. Ang ganda ng bilid. Yung kagandahan ng bilid, yan po din ang kagandahan ng pamilya. Kung hindi naging mabuti ang ating pamilya, nagmaayos sa ating pamilya, umpisahan po natin na ating ayusin. Unti-unti. Okay? Because God protects, God guides. Hindi siya nang-iiwan. Letter E, expelled from us in the form of darkness, danger of life. Expel us from darkness and dangers of life. Hindi nawawala ang problema ng mag-anak. Pumunta sila sa Ehipto. Gusto na nilang bumalik, pero hindi. Manatili po kayo. Sa halip na babalik sila kung saan sila nagmumula, doon sa Galilee, because Galilee is a region, Bethlehem is a town of Bethlehem. Sabi ng anghel, huwag doon. Kasi buhay pa. Baka ano pang mangyari sa bata at mangyayari sa inyo. Instead, pumunta sila sa Nazareth. Bakit? Oo, nandito yung Ebanghelyo na kung saan nagsasabi na to fulfill the prophecy of one of the prophets na magagaling si Jesus ang babalik sa Nazareth at pupunta ulit sa Jerusalem sa kanyang buhay. Kaya nga, Nazareno Jesus Nazarenos. Ngayon, next year, tayo ay mag-celebrate ng Nazareno. Meron tayo dyan. Ito po yun. From Nazareth, sa kanyang ministries, going to Jerusalem naman sa buhay niya. Hindi lamang po ito coincidence, kung hindi, it symbolically pinapakita sa atin na Galilee is the upper region and Nazareth is lower place. The true success of life is not what you achieve. The true safe of life is not what you have, but to listen the word of God and follow in order for you to be safe. In a lower place, anak ng karpintero, hindi namin kilala yan. Wala naman yan. But yet, simple, not complicated, madaling sumunod sa Diyos, hindi nararatel kapag may mga problema, simple lang ang buhay. Walang stress. If we try to reflect our life, kapag may problema tayo, anong nangyayari? Nawawala sa sarili at hindi makapag-isip ng mabuting gagawin. Kaya ang mahal na mag-anak ay napapakita po sa atin that God is in control because we are under His wings. We can achieve the inner calmness because who gives that? The divine babe, no other than Jesus Christ, that expels us from the danger or darkness. Happy feast day to all of us, mga kapatid. Magsitayo pong lahat. Ibayag natin ating pananampalataya. Sumasampalataya ako sa Diyos sa mga makapangyarihan sa lahat, na may luwa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Jesucristo, isang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya na lang ng Espiritu Santo. Ipinanganak ni Santa Maria ang Birhen. Pinagpakasakit ni Poncio Pilato. Ipinako sa krus na matay ibigin. Nanahog sa kinaroonan ng mga yumama. Nang may katlong araw na buhay na maguli, umakyat sa langit, naluluklok sa kanan ng Diyos sa mga makapangyarihan sa lahat. Doon magmumulang paririto at hukom sa nabubuhay at namatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang Katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkatuhay ng muli na namatay na tao,
at sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo sa Diyos na ating Ama na nagsugo sa Kanyang anak upang tayo'y iligtas. Taglay ang mga pusong nagpapasalamat ang ating itutugon. Panginoon, manahan ka sa aming piling. Panginoon, manahan ka sa aming piling. Para kay Papa Leon ika-14, Obispo Aldo, at sa lahat ng mga obispo, pari, relihiyoso at mga laiko, na maging huwaran nawa sa mundo sa pagsusumikap na magkaroon ng kapayapaan. Manalangin tayo. Panginoon, manahan ka sa aming piling. Para sa Emir ng Kuwait, ang kanyang kamahalan, Sheikh Michal Al-Ahmad Al-Jaber Al-Sabah, sa Crown Prince, Sheikh Sabah Al-Khalid Al-Hamad Al-Mubarak Al-Sabah, at para sa lahat ng mamamayan ng Kuwait, naway pagpalain at protektahan sila ng Diyos at pagkalooban ang bansang ito ng pangmatagalang kapayapaan, kaligtasan at katiwasayan. Manalangin tayo. Panginoon, manahan ka sa aming piling. Patuloy nawang lumago sa paggalang at pag-ibig ang bawat pamilya sa daigdig. Manalangin tayo. Panginoon, manahan ka sa aming piling. Maging inspirasyon nawa ang mga magulang sa kanilang mga anak upang mahikayat silang magsikap sa kabila ng kahirapan at pagkabigo. Manalangin tayo. Panginoon, manahan ka sa aming piling. Makapiling nawa ng Diyos ang mga kapatid nating namayapan na at matagpuan nila sa Kanyang kaharian ang liwanag niyang di nagmamaliw. Manalangin tayo. Panginoon, manahan ka sa aming piling. Sa ilang sandali ng katahimikan, ating ipanalangin ang iba pang mga pangangailangan ng ating pamayanan, pati na rin ng ating pansariling kahilingan. Manalangin tayo. Panginoon, manahan ka sa aming piling. Diyos naming Ama, mabuklod-nawa kami bilang isang pamilya sa ilalim ng iyong dakilang pagmamahal. Inihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristo, aming Panginoon. Amen. Magsiupo pong lahat. Para sa ikalawang bahagi nating pagdiriwang, ang huling hapunan. Magsitayo pong lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos sa mga makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, sa pagganap namin ng hain sa pikipagkasundo, kami naway tuwangan sa mahal na Birhen at ni San Jose sa aming pagdalangin para maging matatag ang mga mag-anak sa iyong kagandahang loob at kapayapaan. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Suwayin niyo ang Panginoon. At sumayo rin. Itaas sa Diyos sa inyong puso at diwa. Inasa namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Karapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Ang anak mong nilalaiba sa amin ay siyang pumawi sa dilim. Kaya ngayon ikaw ay aming nababanaagan. Ang anak mong di naiba sa iyo ay siyang iisang salita mo. Sa katauhan niya, ang iyong sarili ay aming nakikita. Sa pamamagitan niya, ang iyong pag-ibig ay kahali-halina, kahit ikaw ay lingid sa aming mata. Kaya kaisa ng mga anghel nagsisiawit ng papuri sa iyo na walang hupay sa kalangitan. Kami ay nagbubunyi sa iyong kadakilaan.
ikaw ang bukal ng talang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mo banal ang kaloob na ito upang para sa amin ay magiging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga lagad at sinabi, "Tanggapin niyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayon din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga lagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tinialay namin sa iyo, tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis kapaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo yung simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig, kaisa ni Leo naming Papa at ni Aldo naming Obispo at ng Talang Kaparian at Laiko. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay gaya din ang lahat ng mga pumanaw. Kawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawaan mo at paginapatin kami lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, si San Jose na kanyang kalisanisan esposo, kaisa ng mga apostol at ang lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod sa iyo. Ay pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Sitayo pong lahat. Sa tagabili ng mga kagaling na utos sa turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, sabitin natin ang Ama namin.
namin kami adyan sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinanabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Kristo. Sapagkat sa iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban. Kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumayo rin. Mga kapatid, magbigayan po tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Sumayo niyo ang kapayapaan. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan sa libutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, pagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsilud po ang lahat. Mga kapatid, ito ang kordero ng Diyos, ang Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad tayo na iniyan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako.
Magsitayo po ang lahat. Ama naming mapagmahal, kaming iyong pinapakinabang sa pigil na banal, ay gawin mong makapamuhay gaya ng banal na mag-anak. Matapos naming pangatawanan ang aming mga pananagutan sa lupang ibabaw, kami naway makasalo sa kanilang kasiyahan sa kalangitan. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo po muli. Paris announcements. The Advent boxes for the poor are placed in the church and parish office. Let us share the joy of Christmas with the poor. The 2026 parish calendars are now available for purchase at the parish office. The cost is only 1.5 AD. Kindly get your copy at the earliest. Stocks are limited. All room and hall bookings stand cancelled until 1st January to prioritize New Year masses and encourage groups to spend time with their families and friends during this festive season. On 29 December, Monday, Bishop Aldo will celebrate the Holy Eucharist at 6:30 p.m., marking the closing of the Jubilee year. We warmly invite all parishioners to come together in prayer and celebration on this special occasion. The parish office will be closed on Thursday, 1st January. The English Holy Hour will be 4:45 p.m. to 5:45 p.m. on January 2nd, the first Friday. Father Jude Janaka will be celebrating his birthday tomorrow, 29 December, Monday. Please say a prayer for him. Thank you. Mayroon po bang nagsimba dito ng kanilang pamilya, buo? Yung nandito physically. Nanay at tatay at anak, nandito? Please come forward. Please come forward, dalhin niyo yung mga pamilya ninyo. I will say the final blessing. Magbe-bless po ako sa mga mag-anak, and then ang mga minister, magbe-bless din po sa ating lahat. Okay? Please all rise. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Iyo po ang inyong mga ulo at tanggapin ang pagpapala ng Diyos. Ama naming mapagpala, isugo mo ang iyong liwanag upang makamtan ang ibinibigay ng iyong kagandahang loob at maitalaga ng tanan sa mabuti sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. May the Lord bless you. May the Lord keep you. May He show His face to you and have mercy. The Lord bless you. The Lord keep you. May He show His countenance and give you peace. The Lord bless you. At pagpapalain kayo ng Diyos Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Tapos ng ating banal na pagdiriwang, humayo kayo na puno ng pag-ibig at kapayapaan ng ating Panginoong Jesucristo. Salamat sa Diyos.